Tayo po ay dadako na sa ating pag-aawitan. At marami po tayong kasama ngayon ng mga angels para po sa awitan. At umawit po tayo ng masigla para sa ating Panginoon. Awitin po natin, My Lord and I. Hymn number 285. 285. Okay. Tuloy lang. Okay. Cellphone na lang, cellphone. My Lord and I, hymn number 285. Okay. 285. I have a friend so precious. Ready, sing. I have a friend so precious, so very dear to me. He loves me with such tender love. He loves so faithfully. I could not live apart from him. I love to feel him nigh. And so we dwell together, my Lord and I. Sometimes I'm faint and weary. He knows that I am weak. And as he bids me lean on him, his help I gladly seek. He leads me in the paths of light beneath the sunny sky. And so we walk together, my Lord and I. I tell him all my sorrows. I tell him all my joys. I tell him all that pleases me. I tell him what annoys. He tells me what I ought to do. He tells me how to try. And so we talk together, my Lord and I. He knows that I am longing some weary soul to win. And so he bids me go and speak the loving word for him. He bids me tell his wondrous love and why he came to die. And so we work together, my Lord and I. Para po sa ating opening song, atin pong awitin. Hymn number 1, O Worship the Lord. Tayo po ay tumayong lahat, mga kapatid ko. O worship the Lord. Sing. O worship the Lord in the beauty of holiness. Bow down before him, his glory proclaim. With gold of obedience and incense of lowliness. Kneel and adore him, the Lord is his name. Low at his feet, lay thy burden of carefulness. High on his heart, he will bear it for thee. Comfort thy sorrows and answer their prayerfulness. Guiding thy steps as may best for thee be. Fear not to enter his courts in the slenderness of the poor wealth thou wouldst reckon as thine. Truth in its beauty and love in its tenderness. These are the offerings to lay on his shrine. These though we bring them in trembling and fearfulness,
He will accept for the name that is dear. Mornings of joy give for evening of tearfulness. Trust for our trembling and hope for our fear. Tayo ay lumuhod mga kapatid, tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa mga oras na ito na nakalipas sa loob ng isang linggo na kami po ay bagaman ang panahon ay pabago-bago, subalit kayo po ay ang inyong patnubay ay palaging sumasamin. Kaya maraming salamat Ama sa patuloy na inyong biyaya na aming nadarama na kayo po ay palaging sumasaamin. Bagamat kami ay nakakaranas ng mga suliranin, subalit Ama kayo po ay palaging nandyan upang kami ay sakluluhan. Sa oras na ito, kami po ay makikinig ng inyong mga salita sa pamagitan ng inyong lingkod, si Brother Jerry Fontanilla. Siya po ang magdadala ng mensahe. Bigyan po siya ng sapat na karunungan upang may pahayag ang mga salitang ito. Kaya Ama, sa mga kapatid namin na kasalukuyang pumaparito at sa mga bahay-bahay, nawa sila ay handang makinig sa mga oras na ito. Kaya patnubayan kami Ama sa aming paglilingkod na ito, ang inyong banal na Espiritu ang siyang sumasa amin. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat. Lalo na po sa mga naka-online ngayon, nasa kanilang mga tahanan na hindi po nakapunta dito sa Balayang Sambahan upang sumamba, ay nasa kanilang tahanan nila ngayon nanonood upang purihin ang ating Panginoong Diyos. So magandang gabi po sa inyong lahat at happy midweek po mga mahal kong mga kapatid. So, patuloy po natin na pag-aralan ang tala sa Mateo 5. Nasa versikulo 15. Saka prayer and request. Kung ano po yung inyong dapat gustong ipanalangin, dulog sa Panginoon, pasasalamat, ay sabihin na po natin mga kapatid para po maipanalangin ng ating leader sa grupo. At sa ating reflection ay tayo po ay mag-aralan at magtulungan kung ano po yung nakakabuti na ma-apply po sa ating sarili. Umago sa spiritual na pamumuhay. So ang ating mga participant ngayong gabi ay walang screen. Ay pakikilala ko na naman po sa inyo ang ating tagapag-awit na si Sister Elisa Benavides para sa mensahe ay mapapakinggan po natin mga kapatid ang mensahe ng awit sa pamamagitan ni Brother Gary Mandal. Magandang gabi muli at happy midweek. I have my faults, I have my cares, but if you're calling, Lord, here I am, send me. Lead me, Lord, to the winding road. I have my fears, I have my doubt, but if you're calling,
me. There will always be a road that leads to someone's waiting arms, someone's waiting for some saving hope to come. My life I'll be your arms to that someone, Lord. Here I am, send me. Guide me, Lord, to send me. There will always be a road that leads to someone's waiting arms, someone's waiting for some saving hope to come. My life I'll be your arms to the someone, Lord. Here I am, send me. There will always be a road that leads to someone's waiting arms, someone's waiting for some saving hope to come. My life I'll be your arms to that someone, Lord. Here I am, send me. Here I am, send Amen. Purihin ang Diyos sa napakagandang mensahe ng awit. Narito ako, O Diyos, suguin mo ako sa madilim na bahagi ng sanlibutan ay makapagbigay ng liwanag tamang-tama doon sa ating topic. Salamat, Brother Gary, sa awit na inyong inihandog sa Panginoon. Bagamat ito inyong inihanda siguro sa divine worship, subalit ngayon ay na-advance. Salamat sa magandang awit, magandang tinig na ginagamit para sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Ang ating mga tinig, mga boses, ay ipagpupuri lamang natin sa ating Diyos. Sa mga videoke na yan, ay isapuwera na natin yan. Kasi nga, yung dila na ating ginagamit sa pagpupuri sa ating Panginoon, para sa Kanya lang yun. Di ba? Huwag tayong pahila ng sanlibutan. Huwag tayong pahihila doon sa bugso ng ating damdamin na kapag ka may magandang kasayahan sa sanlibutan, tayo ay nakikipagsaya at tayo ay kumakanta ng mga awiting pangsanglibutan ay medyo questionable sa ating mga Adventista. Ang wika, tayo ay mabubuhay sa sanglibutang ito na kaiba sa sanglibutan, di ba? Bagaman tayo nabubuhay sa sanglibutan, pero iba yung buhay natin. Huwag tayo gumaya. Yung pong nasaktan ay huwag pong masasaktan o nagpapaalala lang po tayo, di ba? So, salamat sa inyong presensya ngayong gabi at inyong binigyan ng panahon ang napakahalagang pagpupulong na ito, pulong panalangin. Ito'y pagpapala para sa atin. Di ba sabi ng kanta, pulong panalangin ay isang pagpapala para sa mga anak ng Diyos. Bakit? Ito ang panahon na tayo'y makipagniig sa ating Panginoon. Sa lupang ito, maraming mga tukso. Yan. Mga hila ng kaaway, mga kaabalahan sa buhay. Subalit, salamat sa inyo na inyong inilaan ang inyong sarili sa tulong ng Banal na Espiritu upang patuloy na pumarito sa mga sambahan at purihin ang ating Diyos na buhay na siyang naggumagabay sa ating lahat sa tuwi-tuwi sa lahat ng panahon ng ating buhay. Okay? So ngayong gabi,
malugod po nating tinatanggap bawat isa sa ating pagsamba. Ganon din sa ating mga kapatid na nakasubaybay sa online. Ganon din sa ating bisita, Brother Raymart. Yan. Parang natandaan ko, Raymart, kapatid ni Brother Bastian ba? Bastian? Iyon. Welcome po kayo. At kami umaasa na sa ganitong uri ng pagkakataon, pagtitipon natin, ay kasama namin kayo sa tuwi-tuwi upang sumamba sa Diyos, mag-aral ng kanyang mga salita. Yan. Para tayo lalong matuto at tayo mahubog, yung ating karakter ay mahubog sa kaharian ng ating Panginoon. Yan. So, ngayong gabi, ang talata na ating pagbubulay-bulayan ay nasa Matthew 5, verse 14. Yan. So, ito ay kabilang, kasama doon sa mga tinuran ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay nangaral doon sa bundok ng pagpapala. Yan, napakaganda yung kanyang mga binitiwang mga salita doon patungkol sa kalagayan ng tao, kung anong dapat isakabuhayan ng tao, lalo na kanyang mga alagad. Yan. So tayo magpasalamat sapagkat mayroong ganitong mga pag-aaral upang tayo naman ay lalong mahubog. Mahubog. Ano ba yung sa Bisaya? Ano ba yung hubog? Baka magkamali kayo ng pananaw. Lasing. Mahubog. Yung lasing, hubog naman yun, di ba? O, nahubog. So, mahubog, ibig sabihin, yung karakter natin ay ma-develop ng tuluyan para sa kaharian ng ating Panginoon. So, doon sa sulat ni Ellen White patungkol dito sa paksang ating tinatalakay, ang wika niya doon, si Kristo nang siya ay nandito sa lupa, sa kanyang pangangaral sa mga tao, ay kanyang kinukuha yung kanilang atensyon para maging interesado yung mga tao na makinig sa kanya, lalo na ay kanya silang dinadala doon sa kalikasan. Kalikasan na kanyang nilikha patungkol sa kanila sa mga tao. So, yung mga tao, interesado. So, itong tagpong ito ay isa sa mga tagpo na hindi man nasulat sa Biblia, maaring yung gabing yun ay magdamag silang nagkasama-sama sa isang lugar, magdamag. So, mga tao noon ay talaga interesado kay Kristo maliban doon sa yung mga salitang kanyang binibitiwan sa kanila na nagbibigay ng buhay, ay sila'y may mga sakit na dinadala sa kanya, kaya sinusundan siya halos araw-araw, kung saan man siya pumunta, ay sinusundan siya ng napakaraming mga tao. So sa tagpong ito, ay madaling araw. Ibig sabihin, nagdaan ng magdamag, kasama nila si Kristo sa kanyang pangaral, nagpahinga sila, at nang magbubuo ang liwayway, ang wika, ay nagkatipon muli sila dahil sila interesado sa mga pangaral ng Kristo. Samantalang kanilang minamasdan ang wika ni Ellen White, yung pagsikat ng araw, sa probinsya, lalo na kung nandun ka sa mga kaburol, Brother Gary, makikita mo yung napakagandang sikat ng araw, makikita mo yung mga hamog na nalalaglag doon sa mga damuhan, sa mga halamanan, sa mga bulaklak, ay naluhulog ang mga dew. Ano ba yun? Tawag doon? Yung hamog na kapag tinamaan ng araw, ang sikat ng araw, ang liwanag ng araw, ay nagiging parang kristal na nangangahulog. Yun, nakikita nila habang tumataas ang araw, ang wika, ay lalong nagliliwanag sa buong kapaligiran, sa mga syudad at sa mga kabahayan, mga nayo na kanilang natatanaw sapagkat nandun sila sa medyo mataas na burol, ay nakikita nila yung napakagandang sikat ng araw. Habang tumataas ang araw, ang wika ay lalong lumiliwanag sa buong kapuluan. Samantalang kanilang pinagmamasdan ang mga bagay na iyon, naririnig nila yung mga awit ng mga ibon sa kagubatan, sa mga sanga ng puno, at tila bagang nagpupuri na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay maibigin. Diba? So nakuha ng ating Panginoong Hesukristo yung interest ng mga tao na makinig sa kanyang mga pangaral at mga salita. So samantalang kanilang pinagmamasdan ang wika ni Ellen White, yung pagtaas ng araw sa dako paroon ng ulap, ay lalong lumiliwanag, yung mga madilim na bahagi ng sanglibutan ay hindi na makapag-penetrate ang kadiliman sapagkat yung araw ay lalong lumiliwanag, yung kanyang kaluwalhatian, ang wika,
ay lalong nagliliwanag sa kapaligiran at wala nang maitatago pa. So samantalang kanilang pinagmamasdan yung mga bagay na yon, ang wika ni Kristo, sumarap siya sa kanyang mga tagapakinig, lalong-lalo na sa kanyang mga alagad. Ang wika ni Kristo, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Di ba? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Bakit sinabi ng ating Panginoon ng mga katagang yun? Samantalang walang kaalam-alam yung mga kanyang mga alagad kung anong ibig sabihin nito ang ating Panginoong Hesus, kung anong ibig sabihin niya, bakit niya sintinuran yung mga bagay na yon. Isang bagay ang nais iparating ng Panginoon sa kanila bilang kanyang mga alagad. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Isang misyon. Matapos niyang pangaralan sila na mapapalad ang nangauuhaw at nangagugutom sa katwiran, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat sila ay mga anak ng Diyos. Lahat ng mapapalad ay binanggit ng ating Panginoon. Pagkatapos maggitin, sabi niya, kayo ang asin ng lupa. Pagkatapos niyang bagitin ang mga bagay na yun, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Bakit kaya? Ano kaya nangyayari sa sanglibutan? Wala bang, di ba may araw na nagliliwanag? Di ba? So, mula noong nagkasala ang tao ay nabuhay sa kasalanan, sa kalikuan, sa paglayo sa Diyos. Nabuhay sila sa kadiliman dahil sa kasalanan. Subalit dumating yung panahon na itinakda ng Diyos, ipinadala ang kanyang anak upang ang kadilimang ito ay mahalinhan ng kaliwanagan. Kung kaya naman, yung liwanag na galing sa Diyos, ito'y wala iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo, ay siya'y nangaral patungkol sa kaharian ng Diyos at sa pag-asa na dapat matamo ng tao. Ang tao noon ay lagi na lang gusto nilang gawin yung hindi nararapat gawin sa harapan ng Diyos. Pati yung kanyang mga alagad ay nagtataka, napakaganda yung kanyang mga sinasabi, subalit ang pag-ibig ng Diyos, yung kalwalhatian ng Diyos, na yun ay kanyang karakter, ang kanyang kalwalhatian ay gustong ipahayag ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. So kayo ang wika, ang ilaw ng sanlibutan. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ibig sabihin, yung karakter ng Diyos na ipinahayag ni Jesucristo ay nais niyang dalhin sa mga tao na sa kanilang isa kabuhayan upang ang mga tao na nabubuhay sa kadiliman ay maliwanagan at magbago ng kanilang pananaw at susunod sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang likas na isinakabuhayan ay dapat silang mabuhay na kasang-ayon sa kanyang kalooban. So, yung liwanag ng araw, maraming mga tao ang gusto lamang gawin yung kanilang kalooban. Ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, lalo-lalo na yung mga may mga maraming ari-arian ay napakahirap talagang sundin ang kalooban ng Diyos. Maraming mga individual na hindi nila maiwanan ang kanilang mga kayamanan, hindi nila masunod ang Diyos dahil sa kayamanan. So, ang tao bilang mga alagad, tayo bilang mga alagad ng Diyos ay inaatasan na tayo ay magdadala ng liwanag sa madilim na bahagi ng sanlibutang ating ginagalawan. Paano mangyayari? Paano mangyayari ang mga bagay na ito? Ang nais ng Diyos, ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay sa atin ng liwanag, ay malapit ang ating relasyon upang kung magkagayon yung liwanag na kanyang isinalin sa atin ay tayo ay magliwanag at tayo ay maging uliran sa mga taong nananampalataya at saka sa ating mga nakakasalamuha na ating kapwa sa araw-araw. So ang sabi ng Panginoon, ang isang tao kapag nagsindi ng ilaw ay hindi niya ilalagay doon sa ilalim ng takalan
kundi ilalagay niya sa gitna ng tahanan upang yung liwanag na yon ay magdulot ng kaginhawahan sa mga tao na naroon sa tahanan. Ibig sabihin, tayong mga anak ng Diyos na nakatanggap ng liwanag simula pa, ay tayo'y magliwanag hindi lamang sa ating kapitbahay, kundi mula yan sa ating tahanan. Unang-una sa ating tahanan, tayo mga ama, mga ina, ay dapat na maging uliran sa ating mga anak na nagbibigay sa kanila ng pag-asa, sapagkat tunay na ang sanglibutan ito ay nakikipag-agawan sa mga bagay na makalangit. Inaagaw tayo doon sa pag-asa na dapat ay pupuntahan natin, subalit tayo ay manangan sa pangako ng Diyos sa papagitan ng banal na Espiritu. Tayo ay patuloy na gagamitin upang yung ating liwanag ay patuloy na nagniningning sa gitna ng mga maraming pagsubok sa lupang ito. Magningning tayo sa harapan ng mga pagsubok, mga problema na ating dinadanas. Ating alalahanin si Jose. Noong kanyang kapanahunan, isang kabataan, 17 years old, dinala siya sa Ehipto. Isang kabataan na sana'y malapit sa tukso, pero kabataan na malapit sa Diyos, hindi na naig ang tukso sa kanya. Siya'y naging ilaw doon sa lupain ng Egypt. Di ba? Napakaganda yung kanyang relasyon sa Diyos. Sapagkat anong nangyari? Bakit ganun ang kanyang relasyon sa Diyos? Siya ay tinuruan ng kanyang mga magulang nung siya ay bata pa. Saka hanggang sa kanyang paglaki, pagtanda, ay daladala niya sa kanyang puso. Kung kaya naman, yung liwanag na yon ay nakita ng buong lupain ng Ehipto. Si Mardukyo ng panahon ng Persya, di ba? Si Mardukyo na isang lingkod ng Diyos ay hindi natakot sa mga trono ng hari, sapagkat yung kaharian ng Persya ay hindi makadiyos. Wala silang kinikilalang Diyos, subalit si Mardukyo ay nagpakilala ng kanyang pananampalataya sa Diyos kasama si Esther na naging reyna, asawa ng hari. So doon, sa mga pagsubok na ito, ay nakikita yung kaningningan ng pananampalataya ng bawat isa. Si Daniel, noong panahon ng Babylonia, ay sila'y naging ilaw na nagliwanag doon sa lupain ng Babylonia, sa kabila ng mga ang hari ay hindi naniniwala sa Diyos. Subalit, ang magandang balita, pagkatapos ng mga bagay na yon, si Nabucodonosor na hari ay sumunod sa Panginoon at nagsisi at nagmahal sa Diyos. Tayo, sa ating pong kapanahunan, ito yung misyon na ipinagkaloob sa atin. Yung ating relasyon sa ating Panginoong Yesus ay ating pag-igihin upang yung ating ilawan ay lalong magliwanag. Huwag aandap-andap, kasi kapag aandap-andap, walang makikita, kundi kadiliman, kagaya ng buwan na natatago sa araw, nakatalikod sa araw, wala siyang buwan na makikita sa kadiliman ng gabi. Di ba? So, napakainam na sa bawat sandali ng ating buhay, manalangin tayo sa ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy nating puso, sapagkat ito ang kalwalhatian ng Diyos na siyang nagliliwanag sa buong sanglibutan. Kung ang pag-ibig ang siyang magbubuklod sa sangkatauhan, maghahari ang kapayapaan sa sangkatauhan, at maraming mga kaluluwa na nasa kadiliman ang ililipat sa kagilagilalas na kaliwanagan, at marami ang mga ligtas sa pamamagitan nino, tayo na mga anak ng Diyos na nangahawak sa pananampalatayang ito, nagdadala ng katotohanan, nabubuhay sa kanyang katwiran, katotohanan ng kanyang mga salita ay daladala natin, sapagkat ito ang sinabi ng Biblia, walang mulabis, walang kulang. Kung anong sinabi ng Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, ay tayo'y gumanap ng kanyang kalooban, sapagkat ito ang nagpapatindi at lalong sisilay ang liwanag sa ating puso, upang sa ating paglalakbay sa lupang ito, tayo ay maging kapakipakinabang sa mga kaluluwa na nasa kadiliman. Ang sabi po ng kanta, pagningasin ang ilawan, sapagkat may mga nangabagbag. Kung hindi mo sila tatanglawan, malulunod na lahat. Pagningasin ang ilawan,
Sa dilim ay tanglaw, doon ay may naliligaw, iligtas na agapan. Ang sanglibutan ay nagmamadali sa kanyang katapusan. Ang tao ay mapapahamak. Kung tayo ay hindi magliliwanag, kung hindi sisilay ang liwanag sa ating puso, tayo ay magiging aandap-andap na ilawan na hindi magbibigay ng refleksyon sa ating kapwa. Kaya tayo na nangatitira, mga pinili ng Diyos, ay patuloy tayong sumulong sa ating misyon na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ano man ang mangyari, hirap man yan ang dadanasin, problema man yan, kamatayan man yan, ay hindi ahadlang para tayo ay magsumilay, magliwanag, at yung pananampalataya ay lalong umusbong sa lahat ng panahon ng ating buhay. So ang sabi ng talata, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Naway, ang salitang ito ay ating isakabuhayan, makita sa atin, upang sa gayon, maraming mga kaluluwa ang maakay sa paanan ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Mga kapatid, ang ating prayer and request mamaya, pagkatapos po ng ating reflection, ay ating pong sabihin. At salamat sa mensahe nating narinig ngayon tungkol po sa ilaw ng sanlibutan. So ating pag-usapan ang dapat nating mararanasan o karanasan pa natin tungkol po sa ilaw, kung sino po yung ilaw ng sanlibutan sa panahon ngayon. So ang ating grupo ay pag-isahin na po natin dito. Dito na po tayo lahat sapagkat ay marami man tayo. Dito na po yung mga anghel, dito po yung mga tao. Si Brother Gary yung mga una at mayroon din siya mga followers. Maraming salamat. Yan, para marinig rin nung mga nasa online. Kasi sila ay lumilipat ng ibang live. Yan, magandang Ibang suggestion live. yan, Yan. brother. Kasi nga, isahan lang naman tayo eh. Okay. Thank you, thank you. Yan. Ang ating topic ay kayo ang liwanag ng sanlibutan. Paano ba tayo naging liwanag, mga kapatid, sa sanlibutan? Kasi nga tayo, di ba? Kapag ka tayo, isang pamilya ay sama-samang pupunta sa church, may bitbit na mga Biblia, mga lesson, at talagang nakabihis, anong nakikita ng ating mga kapitbahay? Wow! Ito yung anak ng Diyos. Talagang mga banal. Pero mga kapatid, kapag ka nag-away-away sa loob ng tahanan, anong sinasabi ng kapitbahay? Nag-away na ang mga banal. Mayroong the great controversy. Yan. So, napakaliwanag ba kapatid no, ng ating tinalakay? Na nung nakaraan nga ay tinalakay natin yung asin. No?
Kaya kapag ka ang asin at ang liwanag ay pinagsama natin, kasi kapag ka nagluluto ka nang walang ilaw, ano kayang mangyayari? Di mo matatansya yung asin na ilalagay mo. Kailangan mo ng liwanag. So, napakaganda mga kapatid, no? Sa nakaraan natin ay asin, na kapag tayo ay andito lang, hindi tayo humahayo, andito lang tayo sa loob ng church sama-sama, ay maalat. Kasi hindi kumalat yung asin, Brother Roy. So, ang liwanag naman, gaano ba kaimportante ang liwanag? Ang hirap mga kapatid, no? Naikwento ko na ito, pero muli kong ulitin. Sapagkat ako noon ay, nung hindi pa ako Adventista, ay sumasama kami, mandayo kami ng sayawan doon sa Quezon Province. Tapos doon, Brother Roy, yung mga tao roon, yung itak nila ay talagang sumasayad yung dulo sa lupa, sa haba, na kapag iahit mo, pwede mong ipangahit sa sobrang talas. Grabe. So dumayo kami. So gabi na, alam nyo yung mga laya na ng nyog, di ba, binibilog yan tapos sinisindihan. Maliwanag kaming, nakakalakad kami ng maayos, ang saya pa namin. Habang naglalakad ay kwentuhan hanggang dumating kami sa sayawan. Mga ilang minuto lang, abay, may tumutunog na itak. Shh, shh. Pagtingin, ay, grabe. Sabi ko, pag ito nahagip tong tao na to, sigurado talaga. Takbuhan na kami. Ang problema pala, yung naging kaaway doon ay kasamahan din namin. Napasabak agad. Takbuhan kami, siyempre wala kang handa. Walang ilaw, ang dilim. Takbo kami sa nyugan, kita namin yung mga puno ng nyug. Pagka medyo, basta lihis lang, takbo. Doon sa probinsya mga kapatid, uso doon yung pag-uling. Yung baon ng nyog, ginagawang uling yan. Napakagandang pag nagningas niya, ang init. Kapag uling ng nyog ang ginamit mo. Tamang-tama talaga. Pag takbo ko, shoot ako doon sa, balon yan mga kapatid Inuhukay tapos doon inuuling. Talagang grabe yan. Malawak yan. Minsan ganyang kalaki. Tapos pag tumayo ka hanggang dito yan. Na-shoot ako ron. Sabi ko. Alam mo mga kapatid, yung ulingan na yon, mga ilang araw na pala. Kung araw na yon ginawa yon, ay wala ako ngayon dito sa harapan ninyo. Sigurado, tosta. Ganun kahirap kapag naglalakad ka ng walang liwanag. Yan. So, malinaw na mga kapatid, no? Kung ano yung liwanag na kailangan natin. So, tayo ngayon, bakit tayo narito? Dahil sa ating Panginoong Hesus, sabi nga ni Brother Jerry ay, nung balot sa kadiliman, yung ating sanlibutan ay dumating yung ating Panginoong Hesus. Nung siya ay nabayubay at napako sa cross, anong purpose? Dumating siya para maging liwanag, no? Para maging masundan natin, tayo ay sumunod sa Kanya. Sundan natin siya sapagkat siya ang ilaw ng sanlibutan. Yan mga kapatid, no? So, maaari ba kayong mag-share kung nung kayo pa ay nasa kadiliman, Brother Consel? Ano ang iyong karanasan? Na mula sa kadiliman ay dinala kayo sa kagilagilalas ng kabutihan ng Panginoon. Noong ako ay nasa kadiliman, ay madilim talaga. Walang liwanag na nakikita. Ibig sabihin mga kapatid, sa spiritual na buhay, kung tayo ay nasa kadiliman, wala kang liwanag na makukuha. Ha? Yung tinatawag na liwanag at dilim, kung ikaw ay nasa liwanag, yung ibig sabihin doon, yung sumusunod ka sa ating Panginoong Hesus, nasa liwanag ka na buhay.
Sapagkat po, nang si Kristo po ay nangaral sa mga tao, sa mga apostoles, lalo na doon sa sermon natin ngayon, doon sa sermon sa bundok, na si Kristo po ay nakipag-usap sa kanyang mga alagad. Ultimo yung mga alagad, mga kapatid, parang sila nagtaka sila, ano yung sinasabi ni Jesus na kayo yung liwanag, kayo yung ilaw ng sanlibutan. So, parang ipinapaalala sa mga alagad na yung nararanasan ng mga apostolos na kasama si Jesus, na yung lahat ng mga tao na naminsahian, na nasa kadiliman, ay nagkakaroon din ng liwanag. Liwanag sa espirituhanon na pamumuhay, spiritual na buhay. No? Hindi nila alam kung ano yung kaligtasan. No? Ayaw na nga nila maniwala kay Kristo na si Kristo yung Misaya. Although mga kapatid, na noon sila ay sumusunod kay Moses, pero hanggang sa panahon ni Kristo ay nakasunod pa rin sila sa kalooban ng ating Panginoon kay Moses. So yun po yung sinasabi na kayo yung ilaw. Sinabihan ni Kristo yung mga apostol, kayo yung ilaw ng sanlibutan. So, ibig sabihin na kung wala na yung ating Panginoon, ay yung mga apostolis na yung magbabahagi ng iniiwan ni Kristo sa kanila. Kung ano yung nakikita nila kay Kristo, yun din yung ipapangaral din nila, mga kapatid. Wala naman silang nakita kay Kristo na pagkakasala, ano pa man yung ginagawa ni Kristo ng pagkakamali, wala. So yun po yung dadalhin nila, magiging ilaw ng sanlibutan. Ayan. So, Brother Milfred, alam kong ikaw rin ay isa sa wala tayong maitanggi, lahat tayo nanggaling talaga sa kadiliman. So para sa iyo, paano ka naman dinala sa isang napakaliwanag na bahagi ng iyong buhay? Ayan. Totoo po yan, Brother Gary. Talagang hindi ko rin lubos na maisip yung aking pinanggalingan. Talagang napakadilim din po. No? So, alam ko po, kwento ko na rin dati yung mga pinagdaanan ko. Yung mga masasamang gawain, kaisipan, bisyo, makasanlibotang gawain. So, isa lang lagi po naalala ko na dahil sa mayamang biyaya ng Panginoon, talagang ako po ay nakatagpo ng liwanag sa aking buhay. So, regarding po dito sa ating pinag-aaralan, meron lang po akong talata sa John chapter 1 verse 4, sabi diyan, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao, which is si Jesus Christ po. Pumunta po ako ng Wilco nung karaan. Tapos habang tumitingin kami doon ng mga kasi gagawa kami, nagpaparenovate po yung ate ko ng bahay. Nakita ko po yung isang chandelier. Yung chandelier na yun, may isang ilaw, pero malaki siya, binubuo siya ng mga kristal. At yung isang ilaw na nasa gitna na yun, pag lumiwanag siya, lumiliwanag po yung mga kristal. Doon na nagre-reflect po, doon nanggagaling sa pinaka-ilaw, which is yung center ng ilaw. Mas dumadami yung... Mas dumadami. So, nai-relate ko po yung ating lesson ngayon na dapat tayo ay nagliliwanag. No, bilang tayo, nung tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesucristo, dapat po tayong nabubuhay gaya ng ipinamuhay ni Kristo nung nandito sa lupa. O, yung buhay na nakikita natin kay Kristo, ang siyang dapat na nakikita rin po sa atin ang sanlibutan. So, yun po yung aking reflection na the way we live o paano tayo nakikitungo sa kapwa, paano tayo
nagsasalita, paano tayo namumuhay, anong mga activities ang mga ginagawa natin. Ito ba ay kontra sa activities ng sanlibutan? So dapat po ganun, para tayo po ay magliwanag at makita si Kristo sa buhay po natin. Yan po. Salamat. Amen. Brother, kayo ay isang security guard. Ako ay dumaan din ako sa pagiging security guard. Sa tagal mong nagiging isang security guard ay maranasan mo na minsan ang duty mo ay madilim. No? Merong mga area na madilim. Oh, lalo na pag nag-roving ka sa gabi. Oh. Minsan hindi ka makikita sa sobrang dilim eh. So para sa iyo, anong natutunan mo sa bahagi ng iyong buhay? Na kung saan kayo rin ay galing sa ibang pananampalataya at ikaw ay nakatagpo ng isang liwanag. So paano mo i-apply? So, ako dati, nung nasa makasinlibutan pa ako, kung ano-ano na lang ginagawa kong kalukuhan. Pero nung nagbalik loob na ako sa Adventista, hindi lang yung mga kalukuhan na yun. Amen. May mga pagsubok din talagang nangyari sa buhay ko na parang hindi talaga pangkaraniwan. Siguro pinitik lang din talaga ako yung mga time na yun. At nung pinitik ako, ayokong mamatay na hindi talaga ako handa nung mga time na yun, totoo. Kaya nagbalik loob talaga ako, kumusa talaga ako na magbalik sa Diyos. Ngayon, yung tungkol naman sa ilaw, yung ilaw tayo, yung sa makasinlibutan sila nasa dilim. Ngayon, yung ilaw natin, kailangan natin i-share sa mga nasa dilim. Yes. Direct to the point ko na lang. So, yun lang talaga. Thank you, Brad. Sister Rona, ano yung may daragdag? Alam kong ikaw ay mayroon ding inihanda dyan na pangpaliwanag. Yan. Okay. So, ang talakay po natin ngayon ay tayo yung mga ilaw. Diba? Sa ilaw ay nakikita natin ang lahat ng bagay. Tama, mali, totoo, at hindi. So, tayo yung magiging, yung magiging, sa pamamagitan natin, makikita nila yung totoo. Diba? Yung mga bagay na dapat nating ipakita, na nakita din natin sa Panginoon. So, yung pagiging ilaw natin, magiging influence tayo na makita din ng iba yung mga kailangan nilang makita bilang tayo ay mananampalataya ng ating Panginoon. So, hindi natin dapat, sabi nga, hindi dapat papatay-patay yung ilaw mo, yung pagiging pundido. Dapat hindi ganon. Dapat tayo, yung ilaw natin, yung pagiging ilaw natin sa sanlibutan, ay galing sa Panginoon para hindi pundido. Yan, amen. So napakaganda ng ating reflection, no? Makukuha natin. So sino pang, merong pang karagdagan? Nasa akin daw yung mic. Sige. Tama. Huwag mo na ipasa. Tayo pa ba? Huwag na tumayo. So napansin ko kasi syempre yung ilaw kasi, di ba, tayo galing sa kadiliman, parang nasindihan tayo kasi galing tayo dun eh. So kailangan tayo ay maging pwede na masindihan kung sino man yung nasa malapit sa atin. Kagaya sa akin, nung naging Adventist ako, ayan, nadala ko yung asawa ko, tapos siya naman, yung magulang niya. So, yung sabi nga ni Sister Rona kanina, na wag magpapundi-pundi. Wag So, kukurap-kurap. papatay-patay. So, paano ba? Dapat alam din natin kung paano manatili yung, kumbaga sa yung gas or langis para hindi tayo mapundi. Kasi kahit nagaano pa tayo always present sa church, di ba?
may mga pagsubok talaga na dumarating na minsan napanghihinaan din tayo. So kailangan may alam natin yung way kung paano tayo titingin sa Panginoon, magbabasa ng bukod sa banal na kasulatan, lalo na yung mga sulat ni Ellen G. White, di ba? Para mapanumbalik or mapanatili doon, kumbaga consistent yung gas, hindi siya mauubos, na hindi siya mauubas, parang ganun. So yun lang. Dagdag ko lang. So mga kapatid, sabi ng Panginoon, kayo yung ilaw ng sanlibutan. So ibig sabihin, kung tayo po yung ilaw, kailangan na makikita sa atin, sa akin, ng mga kapwa ko tao, mga kapatid, mga kapitbahay, lahat ng tao makikita ako na mayroong liwanag sa aking mga gawa, sa aking pananalita, sa aking mga kilos, sa aking mga kinakain, sa aking mga iniinom. Sabi pa ng kapitbahay ko doon, Adventist ka pala. Ako po, kaya pala ang bait mo. So ibig sabihin, nagre-reflect yung kaugalian ng Seventh-day Adventist sa ating mga kapitbahay. Sa atin, titingin yung tao sa atin. So tayo yung ilaw, nagliliwanag tayo sa kapaligiran. Pero sa ating panimalay, sa ating pamamahay, minsan, hindi tayo nagliliwanag. Kuya Roy, si Kuya Roy. Meron din yan si Kuya Roy eh. Sabi niya nakikita na napakababait pala ng mga Seventh-day Adventist talaga. Parang ako nung una rin, hindi pa ako Adventist. Ang babait talaga ng mga tao. Pero nung nandito na ako sa loob, sabi ko, hindi pala lahat. No? Hindi, kasi nga gagamitin ni si Satanas, gagamitin yung minsan yung katabi mo, yung pamilya mo, di ba? Gagamitin niya para nga tayo mapundi. No, pag napundi ka, pupunta ka ngayon sa patay sindi. Oy, maganda 'yun, patay sindi. No? No, kaya dapat hindi tayo mapundi. Talagang napaka-importante ng liwanag. Alam niyo nung pinaalala sa akin yan, nung pag ikaw nasa kabinte, walang kailaw-ilaw. Pagsabi talaga, brother, Madilim. paglubog ng araw, ang dilim. Kumakabog na yung dibdib ko. Para bang tumatayo yung balahibo ko, sabi ko parang pag madilim, parang kampon nandyan yung mga kampon ng kalaban. Pero dahil nga ako ay isang Adventist, ay may baong-baong ka na mga salita ng Diyos. Oh, Jesus is powerful. Kaya kahit nanginginig na ako, bababa ako, kuha akong tubig. Ay talagang malakas pa rin loob mo. Sabi ko, sabi nga, huwag ka matakot dun sa kumukuha ng buhay. Yung mga pumapatay na yan, yung mga adik, yung mga, matakot ka yung sa Panginoon. Yan. Kaya sabi ko, sa bagay, may edad na ako. Pag kinuha ko, di pahinga na. Hindi Sulit talaga. na, sulit. Oo, sulit na. At yun nga, pag ikaw nga sabi na sa'yo yung pananampalataya mo, hindi mananalo sa'yo yan, yung mga pananakot ng mga masasamang espiritu na yan. Ayan, Sister Lisa. Para sa akin naman, mga kapatid ko, para tayo ay hindi yung ilaw na, ay sabi mo, Brother Jerry kanina, ilaw na aandap-andap ba yun? Kukurap-kurap. Ako, kurap-kurap. Aandap-andap. So, importante po talaga, yung sabi niya rin na tayo ay hubugin natin yung ating sarili. Importante po talaga yung karakter natin, yung ating lifestyle, tapos yung pagiging mapagpakumbaba. So, para yung ating ilawan ay magningas. Di po ba? Makikita ng ating mga kapitbahay kung ano tayo. Yan. Sa amin dyan banda, kami lang yung tahimik na bahay. Sa paggabi, andyan na yung mga kapitbahay ko, inuman sila, kantahan dito, kantahan doon. So, nasa harapan pa namin. Sabi ko, ang mga tao na to parang mga bingi, ang lalakas na. Parang nasa amin na yung tugtugan. So, pasensya lang. Kasi, ganun talaga. So, yun ang sa akin. Importante yung karakter at maging mapagpakumbaba. Brother Remart, alam ko si Brother Remart, mayroon din yan eh.
Brother Remark, paano ka naging liwanag sa iyong mga kasamahang security guard? Hindi pa. Magiging Adventist yan. Si Brother Andy na lang. Si Brother Andy na lang wala eh. Si Brother Jerry hindi na to kasi ang haba na ng sinasabi nito eh. Yan. Ako, bago ako napunta sa liwanag, marami ring nagdaanan. Puro kasi, yung hindi pa nakakilala sa Panginoon, grabe talaga, wala nang ibang ginawa kundi kalokohan na lang sa buhay eh. Yun. Yung nakilala ko ang Panginoon talaga, doon ko na ganun pala kahalaga yung buhay na pinahiram ng Panginoon sa atin. Na dapat talaga, iiwan mo na yung gawaing makamundo. Kasi yun pala yung magpapatay talaga sa iyo pag hindi ka umalis doon. Kaya yun na nga, yung nandito nakasaliwanag, yun, maraming, ganito, ganyan pala. Ganito pala yung pagsamba na minsan ba't walang rebulto din ng ganun? Kasi, pero actually, hindi naman talaga ako nagsisimba lang dati akong Yun nga, yung marami palang ganito, masaya pala dito. Kaya, tapos nung sinubok din yung pamilya namin, nang tinanggap namin ng Panginoon. Pero, pa lang din, parang mag-pray palagi. Ganito, Lord, paano ba malalampas yung mga pagsubok sa buhay? Yan, tapos nga, yung mga kapitbahay mo, nagtataka, bakit Sabado, hindi Linggo? Tapos nagugulat sila, ay nga pala, Sabado pala, hindi ka pala pwede. Sabi kasi may simba akong ganun eh. Kahit may trabaho ko, sisimba ako ng umaga, tapos may pasok ako ng gabi, pero hindi ko na kinakayang buong araw ng Sabat eh. Hanggang tanghali lang ako kasi kailangan ko pa matulog. Yun. Ayun lang, sinikap ko talaga na maging ganun na makapagsimba talaga ng Sabado ng umaga. Yun. Saka midweek yan. Pero sumasaglit lang ako dito. Tapos, pasok ulit. Hahabol na lang ako. Okay lang malate. Basta importante nakapagsimba ako. Yun yung ko talaga na maging, manatili maging liwanag din. Para kahit mapano, nagagaw mo pa rin bilang isang, Adventist na makapagsimba ng midweek tsaka vesper, lalo na po yung Sabat. Yun. Isa lang po yung pinakamaganda doon. Yun lang po. Ayan. Maraming salamat mga kapatid. Napakaganda ng ating topic, no? Ang sarap pag-usapan. So yun lang mga kapatid, no? Kahit gaano man kabigat yung ating naranasan, araw-araw, mga pagsubok, tayo ay magtapat lang tayo sa Panginoon mga kapatid. Lahat ng suliranin ay kaya yan sapagkat nandyan yung ating Panginoon. Kumbaga kung tayo nakakaranas ng mga pagsubok, huwag nawang makita sa ating sarili na tayo ay susuko. Na yung nakita ng ating kapitbahay ay nag-iba na. Diba? Nakitaan ka na itong mga tao na ito ay ganito. Tuwing Sabado. Alam na nila. Minsan may dumarating sa bahay. Umaga ng Sabado, minsan tanghali. Pagbungad niyan, pagtinginan, ay, Sabado nga pala ngayon. Sorry po. Sabay alis. Alam na nila. Hindi sila mamilit na, Brother Gary, magpaparepair ako. Walang ganon, alam na nila. Ay, Sabado nga pala ngayon, nakalimutan ko kasi. So mga ganon mga kapatid, no? Kaya alam natin na mga suliranin mga kapatid ay nandyan yan. Pero alam natin na ang Panginoon din na tayo pababayaan. So yun lang mga kapatid. Tayo ay, pre-request. Yan. Anong mga... Brother Consela, tayo ay manalangin, ikaw ang dalawa tayo. Patuloy pa lang na hingi natin sa Panginoon.
Yung Manoyo Dos, dalangin natin. Oo. Bawat pamilya natin, no? Mga kalusugan, mga hanap buhay natin. Tama. Oo. Ayan. So mga kapatid, yung mga nasa online ay nasa FB Live, sabayan nyo kami sa aming pananalangin. Yes. Sana, pray na tayo? Okay. Opo. Oo. Sige. Ikaw ang tatapos? Ako na muna. Sige. Tayo manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, puspos ka ng kabanalan. Ikaw may-ari ng aming buhay. Ang lahat ng nasa amin, Panginoon, ay ikaw ang may-ari. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa lahat mong mga kabutihan sa amin. Sa lahat ng pag-iingat mo, pagliligtas mo sa bawat isa sa amin. Pinapasalamatan ka namin sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala na patuloy mo ipinagkaloob sa amin araw-araw. Higit sa lahat, maayos na kalusugan ay patuloy na naranasan ng bawat isa sa amin. Narito kami ngayong gabi. Nasa inyong harapan, lumuluhod. Humihingi kami ng patuloy mo na suporta sa espiritual na buhay. Lalo na sa pisikal na kaparaanan. Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa inyo ang aming church planting sa Manoyo Dos. Kami po, Ama, ay patuloy na humahanap ng aming kapagtipunan. Pagkaloob mo po sa amin, O Diyos, kung saan po kami makakakita. Ang mga kapatid namin sa Manoyo Dos ay patuloy mo na pagkaisahin. Patuloy mo na palakasin. Patuloy mo kami, Panginoon, nabigyan ng karunungan upang patuloy na mayroong katapatan sa inyong harapan. Tulungan mo kami, O Diyos. Wala kaming magagawa kung wala ikaw sa amin. Dinadalangin ko rin po, Ama, ang aming mga Bible student na sila po ay magkaroon ng pagdidesisyon, katapatan upang maihanda sila sa pagtanggap sa aming Panginoon Hesus. Lalo na, Diyos, sa mga bagong nabinyagan na patuloy mo sila aliwin, na sila ay patuloy na dadalo sa pagsamba upang maranasan din nila, O Diyos, ang inyong pagliligtas at mga biyaya at mga pagpapala. Mayroon kaming darating na kusid sa September. Yan po, Diyos, ay aming pinaghahandaan na kasama namin ang iyong presensya upang magtagumpay ang iyong gawain dito sa Pilipinas, dito sa Kamaynilaan. Amang Banal, maraming salamat sa iyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Panginoon naming Diyos, sa aming pagpapatuloy, kami, Ama, bagaman kami ay
nakakaranas ng mga suliranin sa mundong ito. Kami po, Ama, ay patuloy at kami ay tulungan na kami po ay hindi madala ng mga gawain ng sanlibutan ito. Sapagkat, Ama, kayo po ay nagpadala ng isang ilaw. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus na siyang magtanglaw sa amin, na siyang magbibigay liwanag sa amin, sa aming mga naranasan kung kami man ay manghina, ay patuloy kaming palakasin. Ang aming mga kahilingan ngayong gabi, Ama, ay alam namin na kayo po ang siyang magbibigay ng kasagutan. Ang bawat isa sa amin na mga narito at sa lahat ng mga kapatiran, anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga karanasan, ng mga kahirapan, ay alam namin na ito'y makakaya namin sapagkat kayo po ay laging nariyan. Ang bawat isa sa amin, sa pamilya ni Brother Roy Rivera, sa kanyang mga anak na nasa iba't ibang panig ng mundo, nasa ibang bansa. Ama, kung nasaan man siya naroon, saan man sila naroon, sila po ay inyong patnubayan sa paghanap buhay, lalong-lalo na po ang kalusugan. At si Brother Jerry Puntanilla, sa kanya pong paghanap buhay, ito pong kanyang pwesto, Ama, ay gagamitin po ito para rin sa gawain ng church na ito. Kaya patuloy, Ama, na ang biyaya ay sumagana, magiging marami ang customer ni Brother Jerry, sapagkat ito po ay nakalaan ang bahagi nito para sa gawain, sa pagpalaganap ng mga gawain sa sanlibutan. Si Brother Raymart, kasama niyang kuya bilang mga security guard, patuloy, Ama, na patnubayan sila sa kanilang araw-araw na duty. Mailayo sila sa anumang mga taong masasama, na hindi maganda ang purpose. Patuloy sila na ingatan sapagkat ang kanilang hanap buhay ay delikado rin naman. Kaya, Ama, patuloy na sila ay ingatan sa araw-araw nila na paghanap buhay. Sa family Dichoso, Brother Andy and Ruan, patuloy din, Ama, na anuman ang kanilang pinagkikitaan, Ama, patuloy na sila ay ibigay ang masaganang biyaya nang sa gayon ay matustusan ang pangangailangan ng buong pamilya. Si Brother Melfred, siya rin po, Ama, ay isang haligi ng tahanan na siya magpo-provide ng mga lahat ng pangangailangan. Ingatan siya, Ama, sa kanyang paghanap buhay. Sister Runa, sa kanyang mga BOP student, sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga tao na kanyang makasalamuha, siya rin, Ama, ay inyong ginagamit upang may palaganap ang pabalita sa mga taong kanyang nakakasalamuha. At ingatan ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga magulang, mayroong karamdaman, ang kanyang papa, ay patuloy, Ama, na palakasin at patuloy na bigyan ng kalakasan sa pangatawan. Si Brother Consil, sa kanyang hanap buhay, araw-araw siyang naglalako. Siya rin po, Ama, ay ingatan sa bawat kanyang dinadaanan, sa kanyang makakasalamuhan ng mga tao, at siya ay patuloy na magiging ilaw rin naman sa kanyang kinaroroonan. Maraming salamat, Ama, sa inyong biyaya na kami po ay nakasumpong ng liwanag. Kaya patuloy, Ama, na
Kami inyong gamitin. Handa po kaming magpagamit sa inyo, Ama. Kaya patuloy na kami po ay inyong patnubayan sa lahat naming mga lakad na kami ingatan. At kami ay magiging halimbawa at magiging ilaw at magiging asin sa mga taong nakapaligid sa amin, sa lahat ng mga taong aming makakasalamuha. Maraming salamat, Ama. At inihiling namin ang aming mga kapatawaran sa anumang aming nagawang kamalian sa inyong harapan. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y tumayong lahat, mga kapatid ko. Buhay mo'y isa akin, ready, sing. Buhay mo'y isa akin hanggang wakas, Jesus. Maging katugunan ka sa tanong kong lubos. Buhay mo'y isa akin, loob mo ay sundin. Sana'y matanghal sa akin, luwalhati mong angkin. Ang templo'y isinuko, sa salay nilinis. Ang pakikiharap mo ngayoy sa iyo'y pasakop. Na sila'y naandang sa iyo'y maglingkod. Nang di naliligaligan, nininayayamot o nang hihinayang man. Ngunit sa kalayaan ng katahiyan, sa tanong kong lubos. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, salamat po sa mensahe na aming natanggap ngayong gabi. Na amin pong paliliwanagin ang aming ilawan sa harap ng mga tao upang makita, O Diyos, ang aming mabubuting gawa na bunga ng aming pananampalataya kung magkagayoy kanilang luluwalhatiin ng aming amang nasa langit. Sa tulong po ito ng banal na Espiritu, magagampanan namin dakilang Diyos. Mamuhay kami sang-ayon sa katwiran, sa katotohanan ng inyong mga salita sa lahat ng panahon ng aming buhay at kami maninindigan sa aming pananampalataya hanggang